Minsan, may mga pangyayari sa buhay ng isang tao na hindi maipaliwanag, hindi kayang sagutin o mabigyang lunas ng siyensya. Walang kasagutang medikal sa mga sakit na hindi mapagaling ng anumang gamot o medikal na pamamaraan. Mga kaganapang paranormal na hindi mabigyan ng paliwanag ng siyensya. Ang mga ganitong karanasan kung minsan ay nagiging bahagi sa buhay ng isang tao. Sa Pilipinas, lalo na sa ating kultura, tradisyon at paniniwala, maging sa panahon nating ito ng teknolohiya at modernong medisina, pinaniniwalaan pa rin ng ilan ang tinatawag na faith healing at mga albularyo bilang alternatibong paraan upang mapagaling ang isang sakit na hindi malapatan ng lunas ng medisina. Ikaw, naniniwala ka ba sa faith healing o sa mga albularyo? Nakaranas ka na ba ng pangyayaring hindi maipaliwanag ng siyensya? Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo kami dito sa Radyo Pilipinas Worldwide para tuklasin ang faith healing. May katotohanan ba sa mga ganitong uri ng panggagamot? Narito ang ginawa nating pakikipag-ugnayan sa mga taong naniniwala at napagaling na nito. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ang ating mga ninuno ay may sarili ng paniniwala sa mga paraang panggagamot na ang gamit ay mga halamang gamot at pagtawag sa kapangyarihan at tulong mula sa mga Diyos ng kalikasan o kung tawagin ay anito. Higit na lumalim ang paniniwalang ito nang ipakilala ng mga Kastila ang relihiyong Katolika sa mga unang Pilipino na kilala natin ngayon bilang faith healing. Pero ano nga ba ang faith healing? Sa isang payak na kahulugan, ito ay ang pagpapagaling ng isang taong may karamdaman sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos, anumang uri ng pananampalataya o relihiyon. Nakapanayam namin si Pastor Ray Betsaida upang magbigay ng mas malalim na kahulugan o konteksto ng faith healing. Ano nga ba ang faith healing? Ang pinakasimpleng definition nito ay gusto mong ma-achieve yung kagalingan sa pamagitan lang ng iyong pananampalataya, no? Yung belief ng isang tao na hindi niya kailangan pumunta sa doktor o dadaan sa medical procedures para siya ay makakamit ng kagalingan. Alam mo naman ang tayo mga Pilipino, bago pa dumating ang Kristyanismo in general dito sa Pilipinas, ang mga ninuno natin, ang unang paniniwala o sabihin na natin relihiyon, yung kanilang set of beliefs, ay tinatawag nating animist o animism. No? Yung animism ay paniniwala na lahat ng tao, mga animals, objects, o yung mga geographic features ay inhabited by a spirit. No? So, kaya kung maalala mo, ang mga Pinoy, meron tayong mga ani-anito, ayan. Kaya meron tayong mga paniniwala sa mga nuno sa punso, ayan, mga ganon, di ba? Yung mga kapre, things like that. Actually, hindi yan kumbaga, dala na, nata-transfer na lang sa tagal ng panahon. Kaya, ang mga Pinoy, nung araw pa, kahit na yung lumang Pilipinas, no, hindi pa siya napapangalan ng Pilipinas, maaaring Maharlika pa or wala pang name, sanay na ang mga Pinoy sa mga albularyo, mga babaylan, ayan. So, doon sila lumalapit para sa kanilang kagalingang physical kasi niniwala sila lahat ito ay may kinalaman sa spiritual realm. Ayan. So dahil dun sa animist background na yan, ay maraming tao kahit ngayong modern time naniniwala talaga dyan sa gagaling sila sa pamagitan lang ng pananampalataya. And if I may add, Bea, may advantage ito tsaka disadvantage ha. Ang sa disadvantage muna, hanggang ngayon, ang mga tao, 'di ba, may konsepto ng maligno,
konsepto ng kapre, ayan, yung okay na duwende, ayan, Opo. may sakit kasi naihian mo, naapakan mo, ayan, mga ganun, di ba? So, I would say yan po ay disadvantage kasi wala namang proof yun eh. No? Ayun ay nadala na lang ng mga paniniwala mula sa mga ninuno. Hindi rin naman tinuro sa school yan, pero kung bakit hanggang ngayon hindi nabubura yan, no? Paglipas ng panahon. Pero may advantage din, Bea, kasi ang advantage, most people believe, lalo na dito sa ating bansa, na hindi lang physical ang meron tayo, meron ding spiritual realm, no? Mm. Na kung maipapaliwanag lang sa mga tao ng mabuti, ay mas madali nilang mapapaniwalaan na meron palang Diyos, hindi natin nakikita, pero nariyan siya. In fact, nasa kahit saan siya at pwede natin siyang panampalatayaan. Ikalawa ay kaya maraming naniniwala din sa faith healing dahil alam mo tayong mga tao generally tayo ay miracle conscious than truth conscious, 'di ba? Halimbawa, meron lang isang dahon na makita natin na yung anyo ay parang di umano ay yung kilalang figure, no, sa religious belief ng isang grupo. Aba, magulat ka, bukas makalawa, ang dami nang pupunta dyan, may pipila dyan, may magpapapicture dyan, at kung ano-ano pa, no? So, ganyan tayo eh, yung mga, particularly Pilipino ha, yung gusto kong bigyan ng tuon ng pansin. So, we are more miracle conscious than truth conscious. So, hindi minsan na mahalaga, totoo ba yan? O yan ay na scam lang tayo. Kasi Mm. nga, parang isip natin, basta may kakaiba, ay okay yan. No? So most people also thought na there's no harm in trying. Harmless naman, wala namang mawawala sa akin. Pero sa totoo lang, medyo may problema din doon yun, Bea. Kaya mahalaga na maintindihan, ito bang faith healing, sa tama ba? O baka ikaw ay nadala lang ng mga kwento-kwento. Pagka pinag-usapan natin yung Bible, sa totoo lang ay makikita natin napakarami, multiple examples. Like, bigyan kita ng ilang halimbawa sa Old Testament, for example, ang Diyos ay talagang gumawa ng ilang mga miracles na siya'y nagpagaling. Halimbawa, si Abraham, nanalangin siya sa Diyos, tapos ay pinagaling si Abimelech, no? At saka yung wife niya, at saka yung maid ni Abimelech, nagkaroon ng anak, no? So, kumbaga, ano na yun ano ba tawag doon sa baog, yan, baog. Pero nag-praise Abraham, at si Abraham himself, hindi ba, yung asawa niya, pinagaling ng Panginoong, binuksan yung sinapupunan. Another example ay talon tayo sa New Testament. No? Marami. In fact, si Jesus Christ, nung siya'y nandito sa lupa, maiksi lang yung buhay niya, mahigit 30 years lang. Pero nung nagsimula na siya ng public ministry niya, meron siyang pinagaling na leper. No? Yung, ano ba sa Tagalog, ketongin. Yan. Makikita natin yung account niyan doon sa Mark chapter 1 verses 40 to 45. Ang lahat ng yan at marami pang account sa Bible ay masasabi natin na mga miraculous healing. They got healed dahil sa kanilang pananampalataya. In fact, Bea, merong 6 occurrences, 6 na occurrences kung saan si Jesus mismo sabi niya, your faith have healed you. Pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Ayan. So, hindi yung tao na nag-pray or kung ano man yung ginamit sa aking karanasan at sa aking natuklasan, merong iba't ibang dahilan bakit nagkakasakit ang tao. Ang una, sinasabi po ng mga doktor na pwedeng hereditary. Kung minsan, ikalawa, ay dahil sa lifestyle natin. Yung ikatlong dahilan ba't nagkakasakit ang tao, maybe we got infected. And hindi ito punishment ng Diyos sa atin in a way. Kaya yung iba,
parang kinokondem yung sarili nila or itong mundo. Hindi, and it happens in the past. Nangyari na rin ito in the past, and this is not God's punishment. Kasi pag inaral natin sa Bible, ang Diyos pag nagparusa, mas matindi rito. Ayan. Pero yung ikaapat na dahilan, bakit nagkakasakit ang tao, totoo din na dahil sa kasalanan. Ayan. So merong mga karamdaman na kaya natin dinadanas at nagsasuffer tayo dun sa karamdaman is because of our sin, dahil sa ating kasalanan, no? So pero ulitin ko, hindi lahat ng kasalanan ay isisisi natin dahil sa hindi lahat ng sakit rather ay dahil sa kasalanan. In fact, pag tinignan natin talaga yung kasalanan in reality ay sakit din yan no? Hindi nga lang natin dinidefine as sickness or diseases, pero sa totoo lang sakit din yan. Bakit? Kasi it can kill not just our body, kundi our spirit, our soul. So dun sa konteksto ng faith healing, pag ang kasalanan ay nagbunga ng sakit o yung sakit mo ay dahil sa kasalanan, so definitely when you repent of your sin, when you acknowledge your sin, you come before the Lord at nagpakumbaba ka, you will be healed, no? Physically and then spiritually. I'm not against faith healing kasi the Bible supported it, no? There are more than 40 records in the Bible, Old and New Testament, pertaining to that, no? So, kaya walang problema doon. Walang problema. Ang may problema lang ay kung mali yung practice, kagaya ng ilalagay na natin doon sa halimbawa, pupunta tayo doon sa isang kilalang tawag ay faith healers. Tapos pipila tayo doon pagka pinahiran tayo ng langis. Sasabihin yung langis na yun, miraculous oil. So napupunta na ngayon yung focus dun sa langis, which is wrong. Ang kayang magpagaling sa atin, napakasimple lang naman, Bea. Sino ba ang lumikha sa atin? Ang Diyos. So sino ang mas nakakaalam ng katawan natin? More than science, more than medical experts, mas alam ng Diyos yung complexity ng katawan natin. Kaya nga ang galing ng Diyos sabi niya, 'di ba, yung basically 8 hours ng sleeping, habang tutulog tayo, nire-repair ng Diyos yung mga cells natin. And so when we wake up in the morning, kung tama ang gising natin, yung tulog natin, masigla tayo kasi healthy na naman. Look at your experience, your mood kapag kulang ka sa tulog. Tapos, pwedeng mag-cause ng sakit. Kasi nga, hindi tama no? And when it comes to believing in healing, Biblia mismo ang nagsabi na ang Diyos ay nagpapagaling. Inalam din namin ang pananaw o paniniwala ng ilan nating mga kababayan kung naniniwala ba sila sa faith healing at kung bakit. Actually, hindi. Mas pabor ako sa mga specialista. Like doctor, nurse, mga professional. Pero dati nagpapahilot ako sa parang albularyo namin. Pero lang, pilay na. Bata pa kami, sanggol, kasi naniniwala yung parents ko. Pero ako, hindi naman. Pero yung sa mga serious na, hindi na. More on special, mga professional doctors. Mas tiwala ako sa kanila. Yes, opo, naniniwala ako. Kasi yung anak ko, isang beses pumunta sa Taytay, doon nagsimula yung nararamdaman niya na para siyang, may natamaan daw siyang duwende. So, pinatawas ko siya. Bumalik kami doon para mag-alay. Gumaling siya. Gumaling. Kaya naniniwala po kayo din sa Opo, naniniwala ko na may mga ganun. Hindi ako naniniwala sa faith healing kasi mas naniniwala ako sa science.
ang para sa akin medicine ang mas nakakapagpagaling sa tao. Yung sinabing pagdadasal ay nakakapagpagaling sa tao, para sa akin hindi siya totoo kasi ginagamitan pa rin naman natin ng gamot para gumaling ang isang tao. At saka yung mga divine intervention na ginagawa ng mga faith healers, para sa akin hindi siya kapani-paniwala. Kasi pagkatapos nilang gawin yun, mas binibigyan natin ng sarili natin ng gamot para mapagaling natin yung sarili natin. Yun lang po. Sa isang bayan sa Pulilan, Bulacan, dinadayo si Aimee Doliente, isang faith healer, nagbibigay lunas sa mga karamdamang hindi mapagaling ng medisina. Sa panggagamot at matatawag na itong faith of healing o faith of healing, kaya tinawag itong faith of healing is yung pananampalataya within the heart, within the mind. Hindi kailangan superficial na pupunta ka lang, tingnan ko nga, subukan ko nga. Pag pumunta ka, sinabit mo sa sarili mo, sa panggagamot, lalo dito sa akin, pag tuntong mo pa lang dito, iba na ang pakiramdam mo, iba ang mararamdaman mo. Kaya ibigay mo na yung sarili mo. Walang masama, at tuloy sinasabi ko rin, kasi ako na personally, nurse ako, at talaga naniniwala ako sa faith healing, ay malaki din nagagawa, lalo sa time na to, na malalakas sa mga alimento, malalakas din yung mga taong gawa, na kailangan magpatingin ka muna sa mga magagamot at yung magaгаmutan bago ka pumunta sa doktor. Yung kasi doktor, totoo naman yun nakikita nila kasi yun ang ginagawa. Pero pagka nagpunta ka, let's say sabihin ko nandito, ako sinasabi ko yung pandoktor ka, hindi ka dito. Pero sinasabi kong merong may padadala pa sa akin ng picture mula sa Facebook, sa Messenger o sa Facebook. Sinasabi kong ilabas mo yan, hindi yan pang hospital, hindi yan pang doktor. Isi doktor, kung malaki maniwala ka. Pero in doubt ka. Kasi meron din tao na against medical field. Pag sinabi against medical field, choice mo yan Kaya either wala ka sa mundo ito, kung maniwala ka, alis ka. Kaya ang sinasabi parati kaya ito tinawag ng faith healing, pananampalataya, paniniwala mo. Kung kulang ka doon, huwag ka nang pumunta. Kasi hindi ka pagkakaloban ang ganit at galing. Marami na akong nakita sa totoo. Sa mga napupunta rin po, nakita na nagpapagamot na nagkakaroon ng kagalingan. Mukha lang sila. Yun, kahit wala ako nasa Amerika ko, nakasarili dito. Doon lang, kasi yung magdadasal dito. Kaya ang di ba sinasabi, yung faith can move mountain, wala faith can move mountain. Diba? Walang makapangyarihan sa Tsaka life is not something sama. Kasi marami yung mga sa mga napagaling ko, sana maging ganyan pakagalingan nyo, walang bumalik. Ayon kay Aimee, matagal na siyang nanggagamot ng mga iba't ibang karamdaman, maging ng mga sakit na kagagawan ng mga hindi nakikita ng mga mata sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ilang taon na po kayo bale na nanggagamot, Ma'am Aimee? Nag-start ito 2014. Sa Amerika ako nag-start. Bago ako umalis pala, nagamot ko yung si Ellen Manio. Okay. O din ng PUP. Oo. Then yung pamaking ko na si Rustica Maniego na may cancer din. Oo. Nagumaling din, Ma'am Aimee? Gumaling, nagkaroon recurrence kasi matigas sa ulo. O dahil Nagpabaya. nagpabaya. Ma'am Aimee, kwento mo sa amin yung mga, ano ba yung mga elemento na yan? Yung mga tao, yung mga... Ay, akala ko si Jess ito. Yung mga Anak ko. elemento tao na sabi mo na nagiging cause ng mga sakit. Ang mga elemento nung ito. Totoo may mga duwende, kapag Yan, duwende. Ang duwende ay may kulay ng itim, may kulay ng pula, na matatapang, may blue, may green. Ang aninong itim is itim yan. Makita mo parang bruha. Yung may mga open ng third eye, nakikita nila yan. O yung iba naman may pandangdang. Yung kapre, as in kapre, talagang iba nakikita na yung may balahibo, may tabako, may sa puno. Yan, oo. Yun ang mga element. At yung engkanto.
Ano bang mga differences nun? Ma'am, ay, halimbawa, Encanto, Capre, ano ba yung naibibigay? Halimbawa, nasakit, pare-pareho lang ba? Para-pareho lang, para-pareho magaling magkakasakit. Ang lagi ko lang inile-lecture o sinasabi sa tao bilang manggagamot at bilang nurse na rin, ay mag-coexistence tayo galangan. Yung tabi-tabi po, makikiraan po, salamat po. Parati ko din sinasabi na kung nagtanim kayo ng puno o ito sa bakuran mo, nagtanim kayo ng puno, kung may ikaw nagtanim, sasabihin mo, akin ito, ako nagtanim eh. Pero pag tinira na yan ng linden, ng kapre, o ano yan, hindi na iyan, bahay nila yan. Kaya kunyari, puputol ka, bibitas ka, na hindi ka nagpapaalam, doon ka bibigyan ng sakit. Maski ngayon, mag-park ka sa LTO, mag-park ka sa sa RD, sa Register of Deeds, kahit saan ka mag-park ngayon, kung bapark sa ilalim ng puno, o kaibigan, kada mo nakita, magpapark lang po ako. Kung kukunin na, salamat po, ayos na ako. Lalo ang lalaki, na di ba ang lalaki pala ihi sa mga puno. What's out there dyan? Parati ka mong bibigay galang. Kasi nakakita na din ako ng ganyan na pinagkasakit. Marami. Meron din namang nagpo-aquary, dumi-dumi, dumumi. Ang nadumi yung bahay. Kaya itong tumbong na yan. Yan ang dumaan ka na sa tabi nila, o masangli mo sila, o yung bahay ay matamaan mo, o basta anything na hindi nila gusto, bibigyan ka ng sakit. Ngayon hindi yung kunyari, o may bukol ka sa suso, puputak sa doktor, patitingnan mo, maaaring gawa ng tao, maaaring gawa ng elemento, yung goiter, yung glaucoma, yung fatty liver, yung ano natin, yung gallbladder, na marami kang, bato sa bato, marami ang gawa lang. Gawa ng tao yun. Tao, elemento. May kailangan bang bayaran o bilhin? Bale po, po narinig po namin na through donations po yung halos po yung parang makinarya po ng inyong faith healing. Paano po yung mga donations po na ito? Saan nyo po nagagamit po? Ano po yung ginagawa nyo po para mas lalo pang kumbaga mapalaganap po sa faith healing? Yun naman donations ay dinag na donations. Ako pag December, nagbibigay ako sa mga tao na in kind. Kamukha sila, sa tuwa din nila, nagbigay sila ng bigas, nagbigay sa sardinas. Ako naman din, ay nagbili ako para marami. Meron naman mga tao na nag-place na kamukha yung sa Baclaran, o nagpadala ng mga tuwalya, sinasama ko sa support, nasa bigas, sardinas, seaweed, gano'n. Doon ko na Saka kung may nangihingi sa akin ng, alam mo naman, hindi na sa akin nagagaling. Dito ko na kinukunin. O sa simbahan, sa bahay Kalinga, nagbibigay ako doon ng isang bag ng manok. Kasi yung alam mo pala manok, Okay. So doon din pala napupunta yung mga donations. Tsaka di ba kuryente? Saka yung langis. Ganun din. For helping talaga yun. Hindi naman ko din iyaano naman din siya. Gagamit din sa sarili ko. Kung gusto kong bumili ng issue, may pambili din ako. Hindi na lang sa bulsa ko kasi ito rin ginagawa ko ay hindi madali. Mahirap. Pagkatapos ko, ako gusto ko mahiga. Kasi napapatatin ako. Bukod sa panggagamot ng mga karamdamang pisikal, napagaling din ni Aimee ang mga sakit na ayon sa kanya ay dulot ng kulam o mga karamdamang dulot ng mga elemento o engkanto. May kakayahan din kaya siya makakita at makausap ang mga taong namatay na? Ano po, nagbibigay lang ng paliwanag po sa inyo yung mga kaluluwa, pero hindi niyo po sila direktang nakakausap. Hindi naman sila makapagsasalita kasi kaluluwa na nga lang sila. Naitanong din namin kay Aimee ang reaksyon niya sa mga taong hindi naniniwala at pinabubulaanan pa ang mga ganitong klase ng panggagamot.
Ako naman kasi pag wala na ako dito, kasi doon ang upo ako eh. Pag hindi, kahit naman ako nagagamot, tamo sa kanila, jolly din ako. Nakipagkwentuhan ako, nagagamot ako. Noon nga ang anak ko eh, nagagalit siya, Mami, ikaw yung nagagamot eh, nakikipagkwento ka, nagjojo. At the same time, nagla-lecture ako. Na yung mai-relate ko sa kanila, yung nalalaman ko. At parati ko na sinasabi sa kanila, yung natutunan niyo dito, o narinig niyo sa akin, ay sabihin niyo sa isa-isa, mga kakilala niyo. Pwede rin kayong patotohanan at pwede rin yung ituro sa kanila, ang daan papunta rito, tungo sa kagalingan nila. At lagi ko lang sinasabi sa kanila, maniwala sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos sa pagpapagaling. Kasi kung ikaw ay in doubt, hindi ka 100%, may mga pinatatayo din ako dito, hindi ka, kasi hindi ka gagaling, kasi in doubt ka. Hindi ako ipares sa mga ibang napuntahan nyo. Kung hindi ka niniwala, maluwang umalis kayo. Kasi ako, diretso, prangka ako. Kasi ako dito, lahat totoo. Lumaki akong totoo, lumaki hindi ako sumangalit. Kaya ito pinagkaloob sa akin. Sa palagay ba nyo, kung ako hindi mabuting kalooban ko, yung ko ano, bibigay sa akin to. Hindi, bata pa lang ako, labas chosen ako. Mayroong naniniwala, mayroon ding nagdududa, at ang iba, naghahanap pa ng patunay sa mga nagagawa ng faith healing upang sila ay maniwala. Si Romeo Santos, 53 taong gulang, isa sa mga napagaling ni Aimee, nagbigay ng kanyang karanasan at patunay sa nagawa ni Aimee sa pamamagitan ng kanyang panggagamot. Po si Romeo Santos, taga Peñabata po nilang Bulacan, na may edad na 53 years old. Ako po ay cancer survivor. Almost 21 years na po, ma'am. Oh, Recovery, 2001 po yata. oo. Tapos po, umulit po siya. Nagtatagpukan po kami ni Tita Aimee. Siya po ang, parang tinerapy po ako ng Tita Aimee. Pinakalmo po ang buhok ko. At pinakalmo po yung Yung sa baba. sa baba po. Hanggang balik-balik po ako sa kanya. Awa po ng Panginoon at ang pagkabuhay, pinagkaloob po sa akin ang kagalingan. Praise the Lord. Samantala, si Manuel Garcia na taga Bulacan din ay nagpahayag ng kanyang pinagdaanan hanggang sa makilala niya si Aimee. Kung paano nanggamot si Aimee, malalaman din natin mula kay Manny. Ako po si Manuel Garcia, Manny po nila kung tawagin. Isa po akong barangay health worker ng mahigit 20 taon. Ngayon, dumating po sa akin yung problema na nito lamang pong last April, mag-e-election po. Noong time na yun ay nag-house to house kami. So, pag-election, di ba may house to house? Dumating yung time na parang masakit si lalamunan ko, pakiwari ko, lalagnatin ako. So, araw po yun ng linggo. Kinabukasan, pagising ko, Lunes, eto na po ang itsura ko. Kinabukasan lang po yan. Opo, linggo, sumakit siya. Okay. Lunes, eto na po ang itsura ko. Okay. Ngayon, meron ako mga kasamahan sa barangay na concern. Ang tanong nila kagad sa akin is, Tita, ikaw ba ay naniniwala sa tawas? Yun po yung sagot ko naman ay, oo naman. Kasi ala naman akong hindi pinaniniwalaan. Kasi ala naman po masama kung magpatawas. So yun pong isang grupo, kinausap ako, di sabi ko, oo, yun din umaga po na yon, pinatawas ako. Bali Tuesday na po yon, kasi Monday pa lang nangyari. So Tuesday, gano'n na yung nangyari. Bumalik sila sa akin, ang sabi nila sa akin, sabi raw nung tumawa sa akin, meron daw pong dalawang sa akin, isang elemento at isang tao. O, yun po yung sabi nila. E then ngayon, nung sinabi nila, sa loob-loob ko, nagsasalita ako sa sarili ko, sabi ko, Lord, ano ba yun? Ba't ganon? Kasi bawal po ako magsalita at nawalan na ng boses eh. Ano nangyari? Sabihin, ako bilang
tao, yung sakripisyo ko as a barangay health worker, walang oras, walang araw, kaya holiday siya, basta nagpuntahan sa akin ng tao, sige lang ako, tulong lang ako. Pero bakit naging ganito? So hindi natin siyempre, sa time na yun, pumasok ko din naman sa isip ko na, ay Lord, sorry, nakapagtanong ako na parang, oo, parang ganon. Nasabi ko, sorry kasi, nahihirapan kasi ako, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Hapon, nung ding Martes na yon, di ba pinatawas nga ako ng umaga, yung kasamahan ko naman sa barangay, pinatawas din niya ako ng sarili niya. So dumating sa akin, ang sabi niya, ganun din. Meron dalawa, isang tao, isang elemento, at ganun na nga, sila na nga yung may gawa noon. Eh di, hindi po nasiyahan yung aking sekretarya na kasama. Tita Mani, tignan nga natin yung yung sinasabi ni Enad. Yung Enad po na yun ay friend po ni Tita Amy na tauhan din po ng barangay sa kabilang barangay naman. Mga tauhan din sila. So sabi nila, sige punta doon. Hinanap ko nga po sila. Tuwan-tuwa ako, takaligaw-ligaw kami. Daanan ko lang pala. Ngayon, nung nakita na po kami, dumarating pa lang po ako dyan. Hindi ko alam. Gumagamot siya doon. Nakatingin sa akin si Tita Amy. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Tapos the question is, ba't gumagalaw yung tenga niya? O, di po ba? Gumagalaw talaga ang tenga niya. So, hindi pa ako nagsalita nun. Okay lang. Nung ako na yung titignan, nagtuturo siya. May mga itinuturo siya. Hindi ko masakyan kung ano itinuturo. Tapos, nung bandang huli, sabi niya, ito meron, ito ganon, ito ganon. So, okay na. So, eto na kami, nakarating na dito. Ako na yung tinitignan niya. Bagaman na ito ginagamot ni Tita Amy, nagkaroon ako ng question. Kasi, siyempre, hindi naman maiwasan, hindi ko siya tingnan kung ano yung ginagawa. So, nagdasal, pinahira ng langis, ginanyan po niya yung kanyang daliri, idinikit niya dito. So, nakaramdam na ako ng init. Itong isang kamay, ipinatong dito. Ganun lang kasimple yung ginawa niya sa akin. Tapos, nung sige lang din siya ng kwento. Tapos, nagkaroon na rin naman ako ng tanong sa sarili ko. Palibasa, sanay po ako doon sa pag hinihilot ka as in madiin, di ba? Yes. Yung gano'n, makakaramdam ka ng ginhawa. Yung time na yon, nagkaroon ako ng tanong sa sarili ko para sa kanya, papaano ako gagaling sa iyo? Kasi, di ba, ito yung daliri, ganyan, pinatong. So, okay na, hinimas lang po niya. So, sa experience ko kasi na pag hinilot ako, may diin. Si Tita Amy wala. Para ka lang ginanon. Tapos sinabi niya, ganito, ganoon. Babalik ka sa akin sa next week, Tuesday. Tapos, pag-uwi ko sa amin, hindi ko naman po pwedeng sabihin magic. Kasi, nakita niyo yun sa picture, di ba? Ang laki ng leg ko. Nung umuwi po ako sa amin, wala na yun. Ala na po siya. Opo, ala siya. Hindi, siguro napakahirap naman magkwento ng hindi totoo, di ba? Tapos, okay na. Sabi doon sa akin pag uwi sa bahay, kumusta ka na? Okay lang. O ano na, bakit ala na yung bukol? Kasi nung umalis ako, may bukol siya. Nung nagluwa lang ako ng nana at dugo, nawala siya. Kaya nung pwede, ang dami na doon. Nagtitinginan, kwento-kwento. Napagaling nga ba ni Amy sa pamamagitan ng kanyang panggagamot, si Romeo at si Manny? O bunga lamang ito ng kanilang psikolohikal na reaksyon na nagbigay ng pisikal na pagbabago sa pakiramdam at kondisyon ng may karamdaman? O dulot na rin ng kahirapan o kakapusan sa pambayad sa ospital at doctor's fee?
Sinubukan naming sagutin ang katanungang ito sa pamamagitan ng pakikipanayam kay Dr. Rafi Inocencio, isang psychologist at chair ng Clinical Psychology Division ng Psychological Association of the Philippines. Narito ang opinyon o pananaw niya hinggil dito. So yung placebo effect is a phenomenon or a situation na na-document siya na kasi usually nakikita to kapag may bagong gamot na tinetesting. So syempre pag sa experiment dun sa testing phase ng bagong gamot, may binibigyan ng actual na gamot. Tapos yung iba, may isang group na binibigyan ng either standard of care, yung ano yung available, or what they call a placebo, which is usually a sugar pill, no? Tapos napansin nila na during some of these tests na yung rate, for example, or performance nung group na binigyan ng sugar pill or nung placebo is sometimes comparable dun sa bagong gamot, for example, na tinetest, or even sometimes to the standard of care na kasali dun sa analysis. So over time, na-document itong phenomenon na to at na tinawag na siyang placebo effect dahil sinasabi minsan na the mere belief of a person na may lunas siyang mararanasan dun sa tinitake niya na gamot or iniinom niyang gamot, nagkakaroon ng lunas na nararamdaman or ginhawa na nararamdaman, no? So the mechanisms of this, syempre we're still trying to understand, no? Pero this is something that's been documented. So ngayon, pagka nagte-test ng gamot or actually nagte-test ng kunyari sa therapy na protocols, ganyan, gumagawa talaga tayo ng placebo condition, no? Kung saan sinasubject yung mga tao to something very different dun sa tinetesting talaga natin para ma-compare kung better ba talaga yung tinetesting natin dun sa hindi lang sa walang ginagawa tayo o no, or is it better than dun sa power na naniniwala lang yung tao na may lunas na mangyayari sa kanya. So may mga pag-aaral din na nagawa dyan na mayroong relationship, no, ang having spirituality, no. Pero kaugnay ito hindi lamang sa pagkakaroon ng faith or spirituality, pero may kaugnay ito sa spiritual practices, for example, no. Hindi siya on the basis of, hindi siya on the basis of faith alone. It's based on the faith plus practicing spiritual practices, no? So may pag-aaral na ginawa nung kailan nga ba to? May pag-aaral na ginawa noong ito lang din nitong COVID, no, nung nung pinublish lang siya noong 2020 from the Duke University Medical Center, no. Na tinignan nila or ang title nun something like Putting Faith into Action During COVID-19 Pandemic. At parang parang yung study na yon nakapag-identify siya ng 6 factors kung paano nakaka-maintain ng health yung mga tao. And isa sa mga na-identify nila na factors is what they call spiritual health, no. So it involves nurturing a close relationship with God and volunteering to help family, friends, co-workers, and anyone else in need. Pero again, that's one of the factors, kasi yung mga ibang factors na na-identify sa study na yun are very physical also, exercise, hydration, rest. Pero magandang example yung study na yun kasi na-consider niya yung involvement or yung factor ng spirituality. Pero kung hihimayin mo kasi ano yung sinasabi ng study rin is it's not nga just being faithful, no, but living out, kaya nga putting faith into action siya, living out that faith na okay, may faith ka, pero ano yung tawag na
ano yung tawag na na ginagampanan or mini-meet mo dahil sa na nanggagaling doon sa pananampalataya mo. So tulad nung sa study, meron belongingness, no, yung the sense na meron kang community. And then the second one is dahil sa faith niya, putting that faith into action, nagiging madasalin siya. And we know that prayer or prayerful activity, intense prayerful activity is actually just one form of mindfulness in terms of exercise. So itong mga, and we know na mindfulness as an activity, no, lalo na if na this is intentional, conscious, and very intentional way of exercising their mindfulness, have direct effects on the nervous system dahil meron siyang na-activate na mga pathways sa brain na nakakatulong sa pag-promote ng well-being or health, no. And we know that our mental health, or which is very closely tied to our physical health. So if we feel good mentally or spiritually, it could help and improve your physical health also. So all of that is connected, and ina-acknowledge natin siya, no. So spirituality again parang falls under that na dahil nga merong intense na yung mga factors na yun. And actually mga factors na yun are also identified as factors for longevity, belongingness, na meron kang community, and actually feeling like you belong in a community. It makes sense also kung bakit mas healthy yung mga tao na yon, no. There are studies that have linked yung ganon na belongingness to dahil you belong to a group, mas likely na, lalo na for example older people, if they feel like they belong to a group, mas likely that they will stay active with that group, no, whether it's through social activities or other kinds of activities, dahil may mga taong nag-aaya sa kanila, no. Plus they don't feel so isolated also. So again, parang pagka may mga study na ganito, okay, maganda na tandaan natin that faith has that effect. Pero kailangan himayin din natin, what does that faith do? Or paano nalilive out yung faith na yon, no? So hindi porket malakas yung faith mo. It's not just in that faith alone, but the call is to live out that faith. I think ang kailangan nating i-consider dito is, even if for example ang science or ang medicine malayo na ang narating natin, no, and we are very thankful for that, no. Pero sa tingin ko, mula sa perspective namin sa psychology, I think na ang isang I think na malakas ang hatak, for example, ng faith healing sa mga condition na mahirap gamutin, no. So for example, lalo na sa mga terminal na illnesses or karamdaman, yung mga sa pang-araw-araw na language, yung tinatawag na 50-50, for example, no. I think doon malakas yung hatak dahil hindi several factors. Una, mahirap ang gamutan, no. Kaya siya naging terminal dahil meron man tayong mga gamot or mga procedures na para makatulong doon. Minsan hindi pa ganoon kaganda, for example, yung teknolohiya na ginagamit doon. So ang mga tao during their desperate moments, dahil ang ano ba yung consequence, for example, kunyari 50-50 yung treatment or medyo mahirap kamatayan yung consequence, no. So syempre natural na takot tayo doon dahil nagsisignal yon ng katapusan ng buhay natin. So kaya tayo kumakapit, for example, sa faith natin, no, dahil for example, bilang Kristiyano, no, naniniwala tayo na ang Diyos
mapagbigay at maawain, 'di ba? So, kumakapit sa faith, lalo na during those times, no? Tapos, I think dito pumapasok yung mga faith healers, for example, or sometimes yung mga healing individuals, for example. Lalo na yung mga, kumbaga may track record na mga napagaling nila. Dahil, parang feeling natin, nagawa na natin lahat ng pwedeng gawin, for example, sa medicine-wise, no? Whether ang constraint mo is wala na talagang treatment or minsan may constraint tayo na financial din, na mahal yung gamutan na kailangan, 'di ba? So kaya malakas yung hatak ng faith healing, I think. And then for some people, malakas talaga yung hatak ng faith kung from the beginning malakas talaga yung pananampalataya nila or siguro yung kinagisnan nila is napaka-central nung kanilang pananampalataya or spirituality. Or actually, sa konteksto natin, sa kultura natin sa Pilipinas, lalo na sa mga rural areas or dun sa mga malayo sa kabihasnan na areas, dahil hindi available, for example, ang doktor, no? Or ang medical services, mas available doon yung mga indigenous practices, no, which is counted amongst these faith healers, yung mga albularyo or manggagamot na traditional, no. So I think yun yung mga layers nung kung bakit malakas yung hatak noon. I think culturally nandyan na siya talaga, kasama siya sa kultura natin bilang mga Pilipino. Tapos second is napakalakas nung spiritual aspect, no? I mean, makikita mo yan even sa pang-araw-araw natin na kunwari aside from get well soon, no? Madalas ang sabit ng tao ipagdadasal din kita dahil may karamdaman ka, whether ubo, sipon, trangkaso lang siya or something more serious. And then finally, I think yun nga, may mga social factors like economic factors na minsan mahal magpagamot, no? So dito tayo kasi parang ang tingin is mas economical siya dahil minsan donasyon ang hinihingi, 'di ba, ng mga faith healers. So yun yung mga layers, I think, kung bakit malakas yung hatak. Sa loob ng mahigit 20 minuto, sinubukan nating arukin kung ano nga ba ang kahulugan ng faith healing, kung paano ito nakapagdudulot ng pag-asa sa ating mga kababayang tila nawalan ng pag-asa sa medisina sa pamamagitan ng mga manggagamot o mga faith healer tulad ni Aimee Doliente at marahil ng iba pang katulad niya. Faith healing nga ba ang naging kasagutan sa mga karamdamang dinanas nila Romeo at Manny at ng iba pang nagtiwala sa kakayanan ng isang faith healer tulad ni Aimee? O dala lamang ito ng psikolohikal na reaksyon na nagdudulot ng pakiramdam ng ginhawa hanggang sa tuluyan ng gumaling? Ikaw, ano sa tingin mo? Nasubukan mo na bang lumapit sa isang faith healer? Muli, ako po si Ven Blones, kasama ang buong puwersa ng Radio Pilipinas Worldwide o RP3 na sina Bea Gaza, Stephanie Vicente, Erwin Peñano, Leo Magpayo, Rick Lorenzo at Jay Arevalo. Gayon na rin sa ating Radio Pilipinas Worldwide Station Manager at Executive Producer ng programang ito na si Ginoong Ray Sampang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programang Haplos sa Ngalan ng Diyos.